umaga mga bata, maaari bang kayo'y tumayo at tayo pangungunahan ni Princess sa pananalangin? Amen. Maraming salamat. Muli, magandang umaga mga bata. Maaari bang pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa ibaba? Ayan, maraming salamat. Jasmine, maaari mo bang itala kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong umaga? Ako'y nagagalak at walang lumiban ngayon. Sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang ating naging talakayan noong nakaraang araw? Anyone? Tama, pangalan. Ano naman ang pangalan, class? Aha, tama. Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop. Ako'y nagagalak at inyong naalala ang ating naging talakayan noong nakaraang araw. Meron akong inihandang larawan dito. Ano ang napapansin niyo sa unang larawan, class? Tama, umuulan at ang bata ay nakapayong at naka-raincoat. Sa pangalawa, tama, mga candy at ang bata ay sumasagot ng tiyan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, hayaan niyo muna akong basahin ang mga layunin ngayong umaga. Layunin, pagkatapos ng pag-aaral, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nakagagawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan. Pangalawa, na ibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng paglalarawan. Pangatlo, napapahalagahan ang mga tekstong pampanitikan sa pamamagitan ng aktibong pakikilater sa usapan at gawaing pampanitikan. Ngayon, may idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Tama, ito ay sanhi at bunga. Ngayon, class, meron na ba kayong idea kung ano ang sanhi at bunga? Wala. Ngayon, basahin natin ang pahulugan ng sanhi. Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng salitang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Halimbawa, may inihanda ako dito. Halimbawa, si Laila ay kumain ng candy kaya sumakit ang kanyang ngipin. Saan dyan ang sanhi? Base sa ating definition dito. Tama, si Laila ay kumain ng candy. Ngayon, atin namang tatalakayin kung ano ang bunga. Ang bunga ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng isang gawa o pangyayari. Ito ay ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Kung kanina sinabi natin na ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng pangyayari, ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng dulot ng isang gawa o pangyayari. Ngayon, may inihanda akong halimbawa dito. Halimbawa, si Laila ay kumain ng candy, kaya sumakit ang kanyang ngipin. Ngayon, kung sinabi natin kanina na ang sanhi sa ating halimbawa ay si Laila ay kumain ng candy, sa bunga naman, ano naman ang kanyang bunga? Si Laila ay kumain ng candy, kaya sumakit ang kanyang tiyan. Ngipin, rather. Tama. Sumakit ang kanyang ngipin. Ako'y nagagalak at inyong naunawaan ang ating naging talakayan.
Halimbawa, si Layla ay kumain ng candy kaya sumakit ang kanyang ngipin. Ano nga ba ang bunga? Ang bunga ay ang resulta o kinalabasan o dulot ng isang gawa o pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Halimbawa, si Layla ay kumain ng candy kaya sumakit ang kanyang ngipin. Ano ulit ang sanhi at bunga? Tama! Ang sanhi ay kumain ng candy si Layla kaya ang bunga nito ay sumakit ang kanyang ngipin. Sumakit ang ngipin ni Leia dahil kumain siya ng candy. Sumakit ang ngipin ni Leia dahil kumain siya ng candy. Nasaan ang sanhi sa pangungusap? Ang sanhi sa pangungusap ay ang kumain ng candy si Leia. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung maaari bang mauna ang bunga sa isang pangungusap? Tama! Maaari pa rin tayong makabuo ng pangungusap na nauna ang bunga sa sanhi. Sa makayahang likha ng pagtatahi ng kwento, hindi kailangan laging nauna ang sanhi sa bunga. Sa paglalahad ng kwento, maaaring mauna ang bunga sa pagsasalaysay. Ang sanhi at bunga ay kadalasang pinagdudugtong ng mga pang-ugnay tulad ng kay class, ano nga ulit ang sanhi at bunga? Tama! Tama ang lahat ng inyong ideya. Ngayon, tignan ang larawan ng Ilog Pasig. Ano ang nasasabi niyo sa larawan? Gumawa kayo ng katanungan tungkol dito. Bilang kabataan, paano ka makakatulong na muling maibalik sa dati ang nasirang lawa o ilog at paano mo ito mapaprotektahan? Ano ang gagawin mong paraan para mapanatiling malinis ang ilog, lawa o dagat? Itala ang iyong sagot sa tamang hanay. Ang example ito ay parang ganito. Magsulat ng sanhi at bunga. Lalagay niyo ang sanhi dito at dito sa hanay na ito ay ang bunga. Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay! Ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo at titignan kung talagang may naiintindihan kayo sa ating tinalakay. Para sa unang pangkat, ano kaya ang mangyayari sa iyo kung ikaw ay hindi sumunod sa iyong nanay at tatay? Para naman sa pangalawang pangkat, umuulan ng malakas sa buong magdamag at puno ng tubig ang estero at ang kanal. Para naman sa pangkat 3, nakalimutan mong isara ang bahay ninyo at pumasok ka na sa paaralan. Para sa inyong gabay, ako ay magbibigay sa bawat isa ng panuntunan katulad nito. At dito nyo sasagutan ang inyong aktibidad. Malinaw ba mga bata? Mahusay. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang mga kopya at ipasa nyo sa inyong katabi. Para sa unang pangkat, ilahad ang pag-uulat sa pamamagitan ng sabayang pagbigkas. Para naman sa pangalawang pangkat, ipakita sa pamamagitan ng drama ang nabuong diagrama. At para naman sa panghuling pangkat, ipakita sa pamamagitan ng pagbabalita ang nabuong diagrama. Para naman sa mga grade 6 at sa inyong aktibidad, ako ay magbibigay din ng inyong gabay upang masagutan ito. Babasahin ko lamang ang panuto. Basahin ang mga pangungusap, bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga. Katulad nito. Ito ay bibigyan ko ang bawat isa sa inyo upang makasagot at aking kokolektahin din pagkatapos ng ating klase. Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay! Ngayon naman, ano sa tingin nyo ang kayang gawin upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran? Tama! Itapon sa tamang basurahan ang mga basura at iwasang magtapon sa kanal upang di bumara sa daluyan ng tubig. Ano pa? Tama! Tumulong magtanim ng mga puno. Ay naman ay tinig.
Sa pang-araw-araw na buhay, ilahad ang maaring maging bunga nito. Aking babasahin at makinig ng mabuti. Una, pagsunod sa payo ng magulang. Pangalawa, haling pagsasalansan ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Pangtatlo, pag-aaral ng mabuti. Pang-apat, hindi pagsasabi ng tapat sa magulang. At panglima, paglilinis ng paligid. Maaari niyo na lamang isulat sa inyong papel ang inyong mga kasagutan at aking kokolektahin pagkatapos ng ating klase. Ay para naman sa grade 6. Ngayon naman mga bata ay maglalaro tayo. Gusto niyo bang maglaro? Ngayon ay bumuo ng 3 grupo. Nakabuo na ba kayo ng inyong mga grupo? Magaling! Ibibigay akong pira-pirasong papel. 2 bawat grupo at inyong bubuuin. Kung sino man ang unang makadikit sa ating pisara, ay sila ang panalo. Para sa unang pangkat, gumawa ng mga pangungusap na sanhi sa mga larawan na nabuo. Para naman sa pangalawang pangkat, gumawa ng pangungusap ang sanhi at bunga sa mga nabuong larawan. At para sa panghuling pangkat, ng pangungusap ng sanhi at bunga sa nabuong larawan. Naunawaan ba mga bata? Ngayon ay simulan niyo na. Tama sa unang larawan ay ang mga pinutol-putol na kahoy at ang mga hayop na wala nang matirhan. Susunod naman ay ang pangalawang pangkat. Sa unang larawan ay madaming mga basura. May basura na nakaimbak sa kanal. At ito'y makikita dito na wala nang daluyan ng tubig. Ito naman sa pangalawang larawan ay nabaha na dahil nga sa wala ng madaluyan ng tubig dahil sa mga basurang nakakalat. Para naman sa panghuling pangkat, sa unang larawan, makikita ang pagpapasabog nila ng dinamita at paghuli ng isda at pagkamatay nito. Nakakasira rin ito sa coral reef dahil nga ay hindi ito ligtas. Sa pangalawang litrato naman, dito na yung makikita patay na mga halaman sa tubig dagat dahil sa pagpapasabog ng dinamita. Lahat ng inyong sagot mga bata ay tama at ako'y nasisiyahan dahil naintindihan nyo ang talakayan natin ngayong araw na ito. Palakpakan ang inyong sarili. So class, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ano ang sanhi? At ano ang bunga? Tama! Ang sanhi ay ito ang nagdudulot sa nangyari at ang bunga naman ay ang kinalabasan o resulta ng pangyayaring yun. Lahat ng sinabi niyo mga bata ay tama. Bigyan niya ng palakpak ang inyong sarili. Gumamit ng diagrama upang pagtambalin ang sanhi at bunga. Ako ay magbibigay ulit ng inyong gabay at mamimili kayo sa sanhi dito sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5. At pipili kayo ng kanilang katambal dito sa bunga. Sa A, B, C, D, E, hanggang F. Nauunawaan ba mga bata? Ngayon ay simulan niyo na ang inyong aktibidad. Naunawaan ba mga bata? Mahusay kung ganon. Tapos na ba kayo mga bata ng bunga ng mga kilos na isinasaad sa unang larawan? Ako ay magpapakita ng litrato at inyong didikit sa harap ang mga maibibigay kong maliliit na litrato. Ating tignan kung tama nga ang inyong mga pinagdikit. Sa unang larawan ay ang pagsusunog ng kilay. At batid kung tama ang inyong naging sagot. Kung pagkuha ng mataas na grado ang pagpasok sa school na may ideya or may natutunan. At ang panghuling litrato ay ang litratong nakapagtapos sa pag-aaral. Tama. Ang pangalawa naman ay ang pagtatanim ng puno. May maaliwalas na kapaligiran. May aanihin dahil may tinanim. Ang
Para naman dito sa litratong nasa gitna ay makakalanghap ng fresh air. Tama ang sagot dito. At dito naman ay ang pagkain ng matatamis. Masisira ang ngipin or sasakit ito. Tama. At ang panghuli ay ang paggamit ng gadgets ng mahabang oras. Ang mangyayari dito ay sasakit ang mata, ang pagtulog habang nagkaklase, at ang mahuli na sa klase or wala nang matututunan dahil nga late na siya pumasok sa school dahil sa paggamit ng gadgets ng mahabang oras. Tama ang inyong mga naging sagot. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong takdang aralin, sumulat ng pangungusap na nag-uugnay sa sanhi at bunga. Para naman sa mga grade 6, para naman sa inyong takdang aralin, magbigay ng 3 halimbawa ng pangungusap ng mga pangyayari sa loob ng inyong tahanan. Inyo na itong kopyahin at isulat sa inyong mga kwaderno. Tapos nyo na bang kopyahin mga bata? Magaling! At ngayon, maraming salamat sa inyong pakikinig at ang aktibong pagkipagpartisipa sa ating talakayan. Paalam at magkikita muli tayo bukas.